Okay. Anong sabi, sir? Meron akong sleep escape dito sa L4 Kailan pa nagkaroon ng sleep disc? Kailan kayo na-diagnose ng ano? Ano siya? Kailan ba yun? Bago 20, ano ba yun sa ano mo? 2020? 2022? 21. Patingin nga yung files nyo before. Tingnan ko yung files nyo before. Nasa Ano yung itsura ng sleep disc niya? Ano yung itsura ng pagkaka... Ano ba? Nadulas ba kayo? Natumba? Nasa Nabaliktad? Ano? Natumba ba kayo? Hindi naman. Na ano ko lang, nagdadrive Nagbuhat? lang. Nagdadrive lang ako tapos... Sumakit na? Kasi mahaba yung driving. Long drive. Sige, tingnan ko kung ilan yung ano, nagkaroon ng... Doon nagsimula yung napansin ko na mamalit ko na dito. Parang may sasakal. May short ka ngayon? Boxer short. Ayun, may short ako. Mamaya magpapalik. Tingnan ko nga muna. Sige, tingnan ko na yan. Asan? Pakita mo muna sa akin. Ayan, hospital. Ito. Ayan. Sige sir, mag-short ka. Pasahin ko lang. Ito yung dadamit ko. X-ray. X-ray yung isa. Ito yung MRI. Ayan, sige sir, Pero mag-short matagal ka na po muna. yan ha. Okay lang. Kasi yun pa rin to. Kaya ka naman nagpaganito dahil meron kang nararamdaman eh. Hindi ka naman magpapaganito kung wala eh. Ayan, L4, L5, disc protrusion with focal canal stenosis. And mark encroachment. Bilateral neural exit foramen. L3, L4, annular disc lite. Relaxation with mild encroachment of neural exit foramen. Okay. Yan, yan. Ngayon ang nangyari sa iyo, sir, disc protrusion. Ano ba yung protrusion? Protrusion, protrude, bumukol palabas. Oh. Ayan. Ngayon, ano ba yung with focal canal stenosis? Ano ba yung stenosis? With focal canal stenosis. Ibig sabihin yan, stenosis means pagkipot, narrowing. Oh. Sa central canal or focal canal, dun yung sa gitna, apektado ngayon yung tinatama, apektado ngayon yung direct to the brain mo, yung tinatawag na spinal cord. Kasi Okay, ngayon, ang mararamdaman mo niyan, kasi meron ding disc desiccation. Tapos, encroachment bilateral with neural exit foramen. Sa L3, L4 naman, annular disc relaxation with mild encroachment in neural exit foramina. Ipit na yung ano mo. Ipit na ipit yung mga L3, L4 mo, L5, S1. Kaya makakaramdam ka ng ground, tapos manghihina ka, parang hindi mo kaya kumain ganyan. Kasi pag nakatag yun, direct to the brain yan. Pero mamaya, magbabago yan. Ito. Pero bakit ganyan kalala? Dapat yan, maaari kang maaaring nasalta ka, o nadulas. Sabi mo na nagbabasketball ka dati, yung bata. Yun, kasi yung mga katag-katag, dun yan masisira. Pero yung driving lang, Hindi, siguro na, yung tinatanong mo kasi kung paano ko naramdaman Doon nagsimula na. Nung, yung nasa driving ka na. Okay, sige. Siguro, sa pagdadrive, di ba naman nag-drive? Yes, kailangan kasi yan may Unti-unting yan. Ito ko sir. Pero sabi mo na nagbabasketball ka dati. Tapos, Oh. Inaalala ko nung kabataan ko. yan kasi, hindi naman yan basta-basta puputok sa driving. Oh. Nang wala pang signal before. Nang wala pang mga impulsing disc before. Kasi makunat yan, yung annular na yan, or annulus disc, makunat yan. Yan ang shock absorber natin. Sa driving, hindi yan basta-basta bibigay. Pero kung may warning na yan before, may tinatawag na bulging disc before, kung matagal ka nagdadrive, tapos wala kang anong tawag ito, hindi ka marunong mag stop over, tapos magganyan-ganyan ka ng balakang. Meron tayong tinatawag kasi dyan na capsule joint at facet joint. Na pag na-compress yung disc mo, umuusog yun. Pag umusog yun, hindi na makabalik ngayon. Gusto mo mang yumukuot, parang, Hindi na siya makayuko dati. hindi ako makayuko Parang pigil. Ano yan? Parang naglalak yung balakang ko. Pagtatayo ka. Wala. Yun. Mga ibig sabihin nun, hindi nakabalik yung mga postal facet joint nyo. Yun yung mga umuusog pag nagkakaroon ng disc compression. Sa haba nung
Sa haba ng mga discussion dyan, siyempre yung iba hindi nyo maiintindihan. Pero ang isa lang ang shortcut niyan, pirat po yung mga ganito nyo. Ang nababanggit dyan, L3, L4, L5, S1. L3, L4, L5, S1. Oh. Binanggit ng dalawang ulit yung L4 kasi dito, dalawa ang bilang yan, up and down. Pero ang tama nyo, L3, L4, L5, S1. Isa lang yung maipit doon, the same pa rin ang sakit. Pag dumadami na yung naiipit, magbabago lang din yung katawagan. Tatawagin ng multi-level tayo. Ngayon, ano bang pakiramdam mo, sir? Ano bang yung nararamdaman mo talaga madalas? Yung madalas masakit dito. Sakit dyan. Tapos namamanid niya hanggang doon sa toes ko. Sige, upo ka. Okay. Yun yung tinatawag na pinchment to the nerve sa sciatic. Higa ka patagilid. Ngayon, meron kasing nakalagay na protrusion, disc protrusion. Ang mangyayari niyan, sir, pag tinreatment natin ito, maganda na yung pakaramdam niya. Pero hindi yun 0-0 kagad May pain pa, pero konti na lang. Kaya mo na yun. Kaya mo na yung pain, pero meron siyang kasi punit nga yung nyo Punit yung nyo, disc nyo. Pero, kung ikukumpara mo sa nararamdaman mo kanina, tapos pagkatapos, tignan mo. Sige, mamaya nyo na sabihin kung ano yung mararamdaman after yung tumayo dito. Tapos tuturuan ko kayo ng diskarte, katulad yan, baka naglo-long drive pa kayo, sir, di ba? Naglo-long drive pa kayo. Tandaan nyo, pag naglo-long drive tayo, kahit pa paano, pag naiingi kayo o sumasabay, baga nakailang oras na kayo, 3 hours, stop over. Stop over tayo, hindi natin kailangan mapahinga rin. Kung meron na kayo kagaya nung kay sir, kumbaga back pain, tapa kayo, kailangan natin yung stop over. Tapos stop over, squeeze ng balakang. Tapos kung mayroon kayong pau na baon, haplosin nyo na rin. Kasi yan, pagka hinayaan nyo yan, drive, tagal naka-stop, katag-katag, stop, hindi kayo makakatayo ron sa loob ng sakyan. Ang sakit ng balakang nyo. Sabayan pa ng pamamanhid ng mga paa nyo at legs nyo, kikirot-kirot yung mga muscle. Dati tumit yung mga paa niya pero ngayon medyo nakaka-recover. Yung mga muscles dito. Pag stress kasi yung mga muscle, siyempre hindi sila mag-develop. Tsaka hindi siya makapag-workout kasi masakit ang balakang niya. Hindi siya makatayo. Hindi siya makatayo. Paano makapag-workout? Kaya tumili yung mga muscles niya. Correct. Tama, mangyayari talaga yun. Teka lang, sir. May mga ituturo ko sa'yo, sir. Sana sundin mo pansamantala. O kahit araw-araw mo na, kahit wala nang masakit. Wala namang... Mahirap naman siguro magtrabaho nakahiga. Hindi, yung mga office work, pwede. Yung paperworks lang ang ginagawa niya. Hindi rin siya makatagal pag yung ganito, back pain, hindi ka rin makatagal. Hindi ka rin makatagal, kailangan maayos mo na to para makatagal ka. Yun ang gagawin natin. Ang worst case scenario nito, operahan ka dahil sa protrusion. Kailangan kasi matanggal yung pagkaipit na yun. Pero, kaya naman ng literal yan. Literal na adjustment. Okay ka na dyan, sir? Okay, ihaya ka ngayon. Yung, lagay sa tiyan yung kamay. Mamaya kaya mo na magtrabaho niya nung nakatayo. Pero pansamantala, hayaan mo muna mag-establish yung position na ginawa natin. Adjustment na yan. Okay. Exhale.
Pero gaya nga ng sinabi ko, meron pang may iwang pain yan dyan. Hindi yan talaga makakalaya agad. Kasi hintayin pa yung maghilom. Ang tawag doon, tightening disc na. Tandaan nyo, yung disc na nasira, na pirat, ganito siya dati. Sabi natin ganito, para makita nyo agad. Pag napumutok yan, nagkaroon ng desiccation or protrusion, ninipis yan. Pag numipis yan, pag gumaling yan, hindi na yan umaangat ulit ng pagganon. Tightening disc na ang tawag doon, pero malilinis na yung mga ribaba sa gilid. Okay? Ito, buko ka. Ganito yun, mama, wala ka. Vision mo. Ito yun. Ito yung normal disc. Okay. Ito yung mga problem sa disc. Ito yung mga tatlong na to. Ngayon, pag gumaling siya, hindi na siya kagaya nitong ganito kalaki. Ang tawag na dyan, wala na yung ganyan, yung parang namumula, yung impingement or pinchment. Ganito na siya, mas manipis na siya sa natural. Okay. Okay, ganun lang yan. Ganito mangyayari kay sir. Pero yung pain na nararamdaman niya, yan, makakabalik niya sa normal. Pwede siya ulit magtrabaho. Pero, tatandaan nyo, sa tamang pagbubuhat, pag mag-work, huwag kayong, pag galing na kayo sa mga ganyang bumping, huwag kayong magbuhat ng mga ganyan, nauna isang paa. Itulong nyo to. Yapusin nyo. Para yung bigat, hindi kagad sa balakang. Pansinin nyo, pag wala kayong balakang, makakatayo kayo? Makakapwersa kayo? Hindi, balakang ang nagpapatayo sa atin, kaya napakahalaga niyan. Sa tamang posisyon, kung ng legs, lalo pag magbubuhat tayo ng bata, may mga anak tayong ano, huwag yung kukunin niya ng paganyan, baka hindi kayo makano. Kailangan niya nakabalance. Okay? Tapos sir, pagka, siyempre, pag-iising natin sa umaga, tayo. Tayo ka. Ganito. 1, 2. Lakas mo konti. 1. Lakas mo konti. 1, 2. Yun lang. Okay, upo ka ulit. Tapos, bili ka ng pau. Tambay ka ng pau sa inyo. Kahit hindi kayo marunong maghilot, alugin nyo muna yung pau. Yung pau, ganyan ninyo lang. Kahit hindi kayo marunong maghilot, basta i-rumble nyo lang sa muscle. Huwag nyo nang piliting yan o, ito may naiipit na ugat dito. Hindi. Ganyan-ganyanin lang. Kasi lalo kayo maiipitan pag hindi kayo marunong. Ayan, kulay green. Basta sa yan. Yan ang pinaka-the best. Pipicturean ko. O, tingnan mo ngayon. Huwag kang tumukod. O. Yan. O, tingnan mo ngayon kung tatagal ka. Okay. O, tayo. O, lakad. O, ano mas maganda? Yung ngayon o yung kanina? Maganda ngayon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, magpahinga lang muna si sir na mga ilang araw, back to work na siya. Tapos, huwag ka pa rin magpakatiwala sa yun nga, yung mga katag-katag. Tapos mag-i-stop over tayo. Hindi na. Makakapagtrabaho na siya after mga 2 weeks na rest niya. Pwede na siya mag-work niya. Kasi kaya niya na, tumayo ka ron. Tayo ka. Sige, tayo ka lang dyan. Pansinin mo lang kung, hindi, harap ka dito. Pansinin mo lang kung makakatagal ka. Ano sa tingin mo? Makakatagal ka na sa pagtayo? Tansyahin mo lang. Kasi pag meron ganyan, pag tumayo ka ng ganyan, nangingirot-kirot na yan. Yan, mangingirot-kirot yan dyan. Yes, tama yun. Yun nga yung sinasabi ko, yung pinchment sa nerve. Pero 3 to 4 days, habang lumilipas yung sa totoo lang, hindi naman yan ang damage niya eh. Hindi yan. Nandito. Bakit masakit yung dito niya? Eh, hindi naman siya tinamaan ng bakal or na nahampas or na nadulas. Kasi, yung nervous system natin, or sciatic nerve pa ganun. O, di ba wala siyang damage sa tuhod, wala siyang sugat. Hindi ka naman tinamaan dyan. Pero pag ganun talaga eh. Dadaanan po talaga yan. Kaya, pero pag naayos ko na to, yung nararamdaman niya parang kumikitik-kitik dyan na parang may ground, maayos na rin yan. Okay? Nangyayari lang yan kasi nung panahon may impeachment ka, hindi madaluyan ang dugo na maayos. Kasi eto, ano ba yung protrusion? Ayan, pagbukol lang ganyan, protrusion. Or herniation, protrusion, ganyan.
napipigil yung blood, dapat ganito ka-healthy, napipigil yung blood circulation, pababa yan. Yan din yan, naka-lateral view lang yan. Yan yung papuntang papaa. Okay, ngayon, siyempre magkakaroon ka ng mga nerve damage. Paano ka makaka-recover ka agad? Sabayan mo ngayon ng mga vitamins sa nerve. Sa tulong ko, sa tulong ng re-reseta sa ito, mabilis ang recovery mo. Okay? Gets na? Okay. Maganda na. May ano pa rin eh. May maliit pa rin dito mula dito sa balakang ko. Pababa doon. Yes po. Tama nga yun. Tama nga ganun yung ano nun. Pero dito sa balakang okay na. Ang mangyayari nga yan, sa tulong ko nga, tapos yung tawag ito, vitamin sa nerve. Ano B12? Kahit ano, upo ka sir. Ganito. Ganito lang naman ang sample niyan para mabilis yun yung maunawaan. Oh. Di ba? Ayan. Madalas ko itong sinasample. Ito, pulsuhan to, di ba? Daanan ng dugo. O, ipiting ko yung pulsuhan mo. Parang yan yung impingement. Unti-unti mo mararamdaman. Maano yan. Kasi, yung daloy ng dugo, pigil. Ganon din yan nararamdaman mo yan. Pero pag pinakawalan ko yan, unti-unting, tandaan nyo, pag ground man, hindi nyo nararamdaman yung blood circulation yan. So, paano nagkakaroon? Dahil nga sa compression dito. Pero pag naayos yung compression dito, unti-unti kang giginhawa. Ngayon, pag meron pa, totoo namang meron pa yan, for treatment talaga yan eh. For therapy talaga yan. Bumalik kayo sa akin ng January 8. Okay? Alis na ba siya? Alis na kami din. Kailan ba? Pwede bang mas maaga mo sa January 7. 6. Yung Siguro 6. O January 6 to follow up. Kasi wag nyong ano kagad, i-assume na isang pitik ayos na kagad. Dito kasi ako ginagawa ko yung best ko para maayos yan. Pero kung ang daming tama, ang daming sugat nung ano nyo, hindi yan, sabi ko nga sa inyo, ma-adjust yan. Oo, giginaway para na pero may pain pa rin yan. Bakit? Ngayon pa na na-adjust eh. Hayaan nyo muna maghilom. Maghihilom pa yan. Okay? Ganun talaga. Para ka lang naman din niyang inopera eh. Oh. Punit. Tinae. Sarado na. Pero pag ginanon mo, Pa rin. may pain pa rin yung loob. Ganun lang yan. Okay? Sana naintindihan niyo po. Siguro, January 6, makita-kita tayo ulit. Kung meron pa. Pero kung habang tumatagal, gaya nga ng sabi ko sa inyo, ako din ginagawa ko yung best ko. Kahit isang pitik pa lang, sana isang lahat na, isa na lang. Pero pag maraming may sugat, yan nga sabi ko sa inyo, may kirot-kirot pa yun kasi may sugat eh, sa loob eh. Kailangan natin mag-heal yan. Tapos, take tayo ng mga vitamins sa nerve para mas mabilis. Okay, mag-recover kayo sir. Ha? Sana gumaling kayo agad. Thank you. Ako, yun naman ang goal ko.